Okay, good day guys. Welcome to Tara Let's Hobby Shop. Ngayon po, gagawa na naman po tayo ng video review. Ito po ay order ni Sir Ray ng Davao City. Dalawa po yung in-order niya. Ito po, isang Wingun Sports 708 revolver, CO2 powered po ito. Ito naman, Wii High Kappa 5.1 Dragon. So, unahin na natin itong Wingun. Tabi ko muna yung Wii. Alright, so buksan po natin yung box. Okay, so of course, kapag binubuksan po natin ng box, una natin makikita dyan agad yung owner's manual. Yan. Okay. Okay, kasama din po dito sa box niya yung quick reloader. Yan, mamaya papakita natin paano gamitin yan. And bukod sa unit, ito po yung unit. Bukod po sa unit, yan, meron pa po itong kasamang ito, rail guide po ito. Hindi ko natatanggalin. Sige po. Hindi yun, natanggal. Ayan, rail guide po ito. Yan, rail guide. May kasama rin pong Allen wrench. Yan, dito po yan nilalagay. Papalitan po ito. Ay, tatanggalin po ito para maipasok ito dito. Yan, para yan sa mga accessories, scope or red dots. Okay, so tabi muna natin yung box nya. Okay, so ito po. Oh, by the way, yung may kasama pa po itong 6 pieces na metal bullets. Yan, totoong-totoo itsura, 'di ba? Pero hindi po yan totoo. Wala pa yung powder, butas lang po yan dyan. So dito po nilalagay yung BBs. Yan. Ang kagandahan po nito, pwede po itong balahan ng plastic BBs at steel BBs. Yan. Okay, sobrang lakas po nito. Malakas ang PFS nito eh. Sabi sa manual, ang PFS nito ay, ano pa nakalagay dito sa PFS niya? Wala yata nakalagay dito sa PFS niya. Ay hindi, up to 125 meters per second. Yun yung ano niya, 125 meters per second. Mali yata yun. Tama ba yung basa ko? Up to meters per second nakalagay, di ba? Pero sa ano, 450 to 480 feet per second. Hindi ko sure kung tama ba yung computation, pero yun yung ano. Anyway, i-demonstrate po natin paano ito gamitin. Unahin na natin yung sa bala. So, gamit tayo ng BBs. Ganito po nilalagay yung bala nya. Yan, ito lalagay lang dito. Ito po rubber yan, rubber siya. Ito parang brass siya pero metal siya. Ayan, so ayan, dyan po siya ilalagay. So yung butas dito papasok yung CO2 para itulak tong BBs. So ganun po siya. So para madali, lalagay ko na lang pala muna dito lahat sa quick loader nya. So lalagay po muna natin lahat ng bala. Yan, shell pala, cartridge, yan ang tawag dyan eh, cartridge, or yung iba tawag dyan shell. Okay, and then push and twist to the pakanan, so clockwise para mag-lock. So nakalock na po yan, hindi na po yan malalaglag. So pwede na po kayo maglagay ng BBs. Yan. Okay,
Lagyan natin ng bibis. Okay, yan. Kompleto na. Set aside muna natin siya dyan. So ngayon, papakita ko po sa inyo yung unit natin. Yan. Very realistic po itong kintab. Tsaka mabigat po siya. Ang weight po nito ay, sabi dito, ang weight nito ay nasa, hindi ko mabasa, 804 grams. So 804 grams po ang bigat na itong baril na to. Ang alam ko po, ang totoong Smith & Wesson na revolver ay nasa 900 or 950 grams. Kaya lang, ito po kasi ay empty. Dahil dito po ilalagay yung CO2 gas. Ayan. So, pakita ko po sa inyo kung paano naglalagay ng CO2 mamaya. Okay. So, ito po ay, ito po yung ano niya. Kapag yung open, push forward po. Then, push nyo po yung barrel. Ay, yung, ang tawag dito, yung bola. Push nyo po yan. Yan, para ma-access nyo po at mailagay yung mga bala. Okay. Ganun po siya. Okay. So, kapag naman tatanggalin yung mga bala, push nyo naman po ito. Yan, push para malaglag yung mga bala. Pero, kahit iganon nyo lang po, okay na yan. Okay, so ito po ay 2.5 inch barrel. Ayan, 2.5 inch barrel po siya. Ayan, laki po. Ang aking isang tangkal ay 9 inches. Tingnan nyo kung gaano siya kalaki, diba? Replica po ito ng Magnum 357. Okay, so single action and double action. Yan, gumagana po siya ng single action and double action. Okay. Bakal na bakal, naririnig nyo naman yung tunog, no? Okay, so ganito po siya nilalagyan ng CO2. Wala po akong branded na CO2, so unbranded po yung CO2 na meron tayo ngayon. Okay, so ano po ito? Ito po ay silicone oil. Unlike kasi sa mga gas blowback, yung standard gas na ginagamit ay may lubrication na, may lubricant na yun. Ito po, kailangan lagyan ng silicone oil yung mga moving parts niya. Pero may kasama pong ganito sa package. Hindi ito, bawas na to, sa akin to eh. Yan. So before po natin lagay yung CO2, lalagyan lang po natin ng kahit na kaunting lang. Yan. Ang ganyan lang po. Isang patak lang ng oil bago nyo ilagay. Kasi meron po yung mga O-rings sa loob. Ayan, nakita nyo po yan. Yan po, yan. May mga O-rings po yan dyan. Yung iba po, pinapatakan pa po nila yan. Pwede rin naman patakan nyo po. Ito po yung pangluwag at panghigpit ng CO2. Okay, logan muna natin hanggang sa makapasok siya. Ayan. Kapag nakapasok na po, ikutin nyo lang ito ng clockwise hanggang sa yung, yan, medyo mahigpit na po siya. Kapag hihigpitan nyo na po para ma-pierce yung para mabutas po yung CO2. Kasi di ba po, yung CO2 natin, sarado po yan. Yan. CO2 natin sarado yan. So, pag pinush yan dun, mabubutas po yan. Dun na po papasok yung gas sa baril. So, kailangan po medyo mabilis to para hindi sumingaw, sayang yung gas. Okay, ikot natin. Yun, nakita nyo, may kaunting singaw yan. So, dapat medyo mabilis yung ikot. Hanggang, yan, okay na. Siya. So, tupin nyo to. Close nyo lang to. Yan. Ready for fire na po yan. Pwede na po siya. So, may mga oil po. Okay. So, reload naman natin yung itong quick reloader. So, pasok nyo lang po dyan. Tapos, press nyo lang po ito. Kusa po yan magre-release. Ayan. Diba? Kusa po siya nag-release. Close. Okay. So, pag binalik nyo po sa likod, di ba po pag nag-open po kayo, forward. Yan. Kapag nilagay nyo po sa likod, yan. Ano po yan? Safety. Hindi po yan mapipindot. Hindi po mapupull yung trigger. Naka-safety po yan. Okay? So, fire testing po tayo.
Okay, ayusin ko lang yung camera ko. Yan po ang ating target. Yung nasa itaas, pin-repair ko po yan para dun sa Wii. Mga lata lang po yung nasa Wii, para sa Wii. Yung nasa gitna, kung makikita nyo, zoom natin ha. Yan, bote po yan ng Hinebra. At saka dalawang lata sa loob. Yan po yung tatargetin natin para dito sa wind gun. Okay. So, ang layo ko po dito sa target natin ay 4 meters. Right. So, fire testing. So, safety reminder po tayo. Before po tayo bumaril, lagi po finger trigger out. Point the muzzle towards safe direction, yung walang tatamaan. Kahit na naka-safety po kayo, for safety reason, lagi nyo pong ituturo yan. It's either point down or forward na walang tatamaan po for safety. And always finger trigger out unless you're ready to fire. And always wear eye protection. Baka po kasi mag-ricochet yung bala. At least may protection yung eye ninyo. Okay? So, fire testing po tayo. Okay. Lagay ko lang po sa fire. Ito. Okay. So, hindi pa ako masyadong mahusay pagdating sa revolver. So, single action. Single action. Yung lata muna. Nakakagulat yung tunog. Single action. Yung pangalawang lata. Di ko tinamaan. Hindi ko ulit tinamaan. Okay, hindi ko tinatamaan yung lata. Yun, sa full. Okay, so tirahin po natin yung bote. Tignan natin kung ano mangyayari, no? Ayun, nag-ricochet yung bala papunta dito sa direction ko. Okay, so ganun yung tunog niya pag wala ng bala. Ganun yung magiging tunog niya. Okay. So, ayan, empty na. 6 shots. Okay. Pause po natin yung video. Tapos, tirahin natin yung bote ulit. Nabusan kasi tayo ng bala. Magre-reload lang po ako. Okay, so resume po natin yung video. Ito po, nag-reload po ulit ako ng BBs dito sa ating cartridge or shell. Okay, so reload natin siya sa barrel. Safety. Okay, so tatargetin po natin yung bote. Sabi nila kasi kayang basagin na ito yung bote. Sa testing natin, single action lang po gagawin ko kasi hindi ako masyadong maalam sa double action. Okay. Alright, so firing. Nagre-ricochet yung bala papunta sa akin. Basag. Basag. Isa pa. Busin po natin yung bala. Ayun, wala na. Ganun yung tunog niya kapag wala ng bala. Grabe. Ang lakas nito. Lapitan po natin yung target. Lapitan natin yung target natin. Tingnan natin kung ano nangyari. Ayan, durog. Plastic BB pa lang po ang gamit natin dyan. Hindi pa natin binabalahan yan ng steel BBs. Kasi pwede itong balahan ng steel BBs. Tingnan nyo po ito. UP yung lata. Sa plastic BBs, 4 meters away. Ganyan po nangyari sa lata. Yung isa, hindi ko alam po saan ko tinamaan pero ayun, ito niya yung dent. Lata po ito ng sardinas, ligo. Yan, so yan po nangyari sa target natin. Ganun siya kalakas. Okay, ayan po. Balik po tayo sa unit natin. Medyo kumakabog pa yung dibdib ko sa tunog ng baril.
Nakagulat po yung tunog nitong ano, tong wind kasi masyado siyang malakas. Ayan. So wala na po itong laman. Hindi ko na siya lalagyan ng laman ano para safety. Alright. So yan po, na-testing na po natin yung wind gun 708 revolver. Balik ko lang po yung bala yung shell dito sa loob para hindi ma-misplace. Okay. So yan. Alright. So balik ko rin po ito. Baka maiwan to eh. So mahirap na. Magbabayad ako ng shipping fee pag naiwan yan. Okay. So yan. Balik po natin sa box. Okay. So ito po. Yung wind gun po, pag bumili po kayo sa Tara Let's Hobby Shop, ito po yung mga kasama. Okay, una po, may kasama siyang silicone oil. Ayan. Silicone oil. Ito yung bago. Ito po yung ginamit ko kanina. Tingnan nyo, mas konti yung akin to eh. Itong bawas na. Ito po yung bago. Ayan, so ito po yung kasama niyan. Silicone oil. May kasama po siyang free na 5 CO2 gas. Ayan. Unbranded po ito ha. Wala po itong brand. Okay, so pang-anim po yung nakakabit dito. Sa inyo na po yan. So sa isang cartridge po, sa isang CO2, kaya po niyan bumaril ng 60 shots na accurate, malakas. Paglampas po ng 60, makakabaril pa po kayo up to 90 to 100 shots, pero mararamdaman nyo po humihina na yung power. Okay, so bukod po dyan sa CO2, sa silicone oil, meron din po kayong free na 0.25 grams, 3,000 rounds na BB, plastic BBs. At only that, meron po kayo for trial po ninyo. Kung gusto nyo talagang subukan kung pwede ito sa steel BBs, meron po kayong 100 pieces. Bibigay ko po sa inyo yan. 100 pieces na steel BBs. Bakal po yan. Okay. So yan po ang kasama sa ating wind gun revolver sports 708 CO2 powered. Okay. So yan po yung kasama kapag bumibili po kayo sa Tara Let's Hobby Shop. So, ituloy po natin yung video doon sa Wii Dragon na order po ninyo, Sir Ray. Pause ko lang po ulit yung video. Okay, so tuloy ko lang po yung video ninyo, Sir Ray. Pasensya na sa ingay, medyo may party sa kapitbahay natin. Okay, so ito po yung Wii 5.1 High Kappa Dragon na order ni Sir Ray ng Davao. Okay, so ito po. Open natin. So, of course, owner's manual, magazine. Yan. Ito po yung magazine. Meron po siyang kasamang Allen wrench for additional setup ng mga kung ano yung mga gustong ikabit. Ano ba to? Ay, ano lang pala to? For moisture. Okay, so ito po yung unit natin. Tanggalin lang po natin yung plastic ha. Ayan. So normal po na makakakita kayo ng mga oils. Ayan o, ganyan, mga oil. Nakikita niyo po yung mga oil. Normal po yan. Nilalagyan po talaga kasi ng oil yan. So kapag galing po sa factory, basa po talaga yan, yung slide. Kasi syempre hindi naman agad nagagamit pagka binili ng dealers. So ayan. So from the factory, may oils po yan. Okay, so ito po ang ating Wii 5.1 High Kappa Dragon skeleton trigger pull, pati po yung kanyang hammer. Ayan, 'di ba? Ang ganda. Okay, so naka-safety. Safety features po tayo. Dalawa po safety features nito. Ito yung manual safety. Ayan. Ay, hindi pala yan gagana pag hindi nakakasa. Okay. So, yan. Ito po ambidextrous po yan, magkabilaan, meaning ambidextrous magkabilaan, kaliwa kanan. So pwede po siya dyan dito. Okay, so second safety feature po nito ay yung tinatawag na Weaver tail. Ito. So kahit po
nakakasana yan. At nakababa naman itong manual safety, yan, nakababa po yan. So supposedly puputok, hindi po siya puputok kapag hindi ito nag-grip ng maayos. So dapat po naka-grip, pindutin ko para makita nyo. Diba ito, hindi siya gagana. Pero pag pinindot to, papalo na yung hammer. Yan. So okay, ganda ng slide nito, ang dulas. So yung sight naman po niya, kita ba? Yan, ayun yung sight niya. Okay. Okay. Pwede pala itong kabitan ng mga flashlight, laser. Dito. Meron siyang rail dito eh. So ready na siya. And for optical sight, pinapalitan po ito. Tatanggalin ito. Siguro yun yung purpose ng Allen wrench doon. Okay. So magazine. Ito po yung magazine. Ayan, lagyan po natin ng gas. Yan, ganito po yung ginagamit na gas dyan, green gas. 3 to 5 seconds. Saktong push lang po, dapat inverted po, nasa baba yung magazine, nasa taas yung gas. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, tapos loadan po natin ang bala. Sa paglo-load po ng bala, kung mapapansin niyo, merong malaking space dito. So yan, pull nyo lang po yung spring pababa. So, tapos pasok nyo dito yung bala. Loadan lang natin ng konti. For testing lang naman. Okay yan, enough din. Okay. Okay, so ito po, reminder lang, make sure na alternating po yung bala natin. Yan, alternating. So kapag nakita nyo na hindi siya alternating, alugin nyo lang po. Kasi pag hindi siya alternating, pag barrel nyo po, ang lalabas hangin lang, walang kasamang bala dun sa portion na may blanco. Okay, so fire testing tayo. Using ko lang yung camera ko. Same target po tayo kanina. Yung kanina, yung bote po, yun yung target nung sa wind gun. Ito naman po, yung lata ang tatargetin natin para dito sa WeDragon. Okay, so safety reminder always, kahit wala pang magazine yan, finger trigger out, always point the muzzle on a safe direction na walang tatamaan. Kaya may mga kortina po ako dyan para walang tamaan na Okay, so always wear your eye protection para sa ricochet ng mga bala. Okay, so lagay po natin magazine. Okay, alright, so first fire, testing po natin. Firing. Oop, hindi ko tinamaan, hindi ko makita eh. Okay, wala na pala, wala nang bala. Yan, so ganito po siya pag wala nang bala. Yan, maglalak po yung slide. So tanggalin lang po natin yung magazine. Push to, tanggal magazine. Pwede nyo po itong ibaba directly, ibaba nyo gano'n. Pero para maalagaan po natin yung unit natin, alalayan po natin itong slide. Pull natin slide, baba to, tapos release the slide. And then pull the trigger para always hammer down. And hindi po hirap yung hammer natin. Okay, so yan ang ating WeDragon. So kapag bumili po kayo sa Taradets Hobby Shop ng unit, it always comes with free green gas. Isang lata po ng green gas, kasama na po yan. And of course 0.25 3,000 rounds na BBs. Yan po. Ito po ang yung mga kasama. Bukod doon sa wind gun ninyo. So yan po, ipapadala na po natin yung order ninyo tomorrow, Monday, kasi busy po ako ngayon. So bukas ko po dadalhin. So ito po yung order ni Sir Ray papuntang Davao. COD po ito via LBC. So yung mga gustong umorder din po, pwede po tayo mag COD through LBC po. Ayan, so para mas madali po
So, thank you so much for watching this video. Mahaba po yung video natin kasi 2 unit po yung ni-review natin. Ano? Thank you for watching. Tara, let's Hobby Shop. Message lang po kayo, Sir Ray, kung may order pa po kayo, kung may question or any additional para maisabay na natin sa shipping. Okay? Thank you and God bless.